Nako po mga kababayan, breaking na breaking news. Isang Marines, galit na talaga na talagang binakbakan po niya ang nangyayaring korupsyon. Binakbakan niya po itong si Mimi M, sila Rimulya, sila Ping Lacson, Tito Soto, at itong nagaganap na gulo. Naku po mga kababayan, di ba sabi nila merong binubuong kudita, military coup. Pati si BBM kinabahan na. Di ba nung isang vlog po natin na reaction natin, umamin si BBM na may mga kumalas na nag-disloyalty sa kanya. Dahil hindi po nakatiis sa nangyayaring korupsyon. So ngayon po mga kababayan, ito po, sinasabi po niya, pusang alaw. Anong ginagawa nyo? Ginagawa nyo kaming gago. Sabi nyo, pakinggan po natin ang isang miyembro ng Marines na handang lumaban sa inang bayan para lumaya ang Pilipinas sa mga kawatan na namumuno ngayon. Nakikita niyo naman mga kababayan, pinamumunuan tayo ng mga korupsyon, ng mga sindikato, ng mga magnanakaw na talagang pilit nilang inililiko, inililihis, itinatago ang tunay na katotohanan. Nakita niyo naman ang ating senador na si Senador Marcoleta na pilit ipinaglalaban ang tunay na katwiran at batas pero binabaluktot. Ito po, kapag may isang nagsasabing maaaring baluktutin ng batas, malinaw na hindi ito alinsunod sa konstitusyon. Halaka, mga kababayan. Kaya mga sundalo, mga Marines, di ba si Gregorio Honasan, ito po yung nanguna sa kudita noon, nakakagimbal yan pag yan nagsalita. Kaya ngayon mga kababayan, itong mga batang mga Marines na ito, sumabog na sa galit. Di ba may rally ngayon, itong darating na araw, people power. Kasi nga, wala na talagang nakikitang liwanag po puro panloloko. Pati ICI, ginagawa tayong tanga, ginagawa tayong bobo. Kaya, pakinggan po natin ang pasabog ng mga Marines na ito. Nakakakilabot ito mga kababayan, pakinggan po natin. Wala pang pamahalaan, gobyerno o bansa ang nakagawa ng ginawa ninyo, BBM, Rimulya at Romualdez. Saan kayo nakakita only on the Philippines na ang prime suspect sa malaganap na corruption, uncontrolled corruptions under the leadership of Bongbong Marcos is now be welcome as witness? Putang ina. Ako magsabi ako sa inyo ba? Hindi lahat ng araw ay Pasko. Dumadaan bago magpasko ang Semana Santa. Wala pang pamahalaan, gobyerno o bansa ang nakagawa ng ginawa ninyo, BBM, Rimulya at Romualdez. Saan kayo nakakita only on the Philippines na ang prime suspect sa malaganap na corruption, uncontrolled corruptions under the leadership of Bongbong Marcos is now be welcome as witness? Putang ina. Ako magsabi ako sa inyo ba? Hindi lahat ng araw ay Ayan na mga kababayan, galit na talaga itong si Kuya Ed na isa pong military ito ng Marines. Dumadaan bago magpasko ang Semana Santa. Wala pang yan mga kababayan, ako nakakagulat po ito na sinasabi dito. Tama ka po Kuya Ed.
Pasabi ka lang kuya, count me in. Oo, napakabobo ng meme na to. Di na talaga kayang kontrolin ang kasamaan, Kuya Ed. Wala na. Grabe na talaga, sabi niya. Wala na talaga. Walwal na talaga. Naku po, mga kababayan. Wala na talagang nangyayari ngayon. Talagang, naku po, mga kababayan. Talagang magugulat kayo sa nangyayari. Galit na talaga ang mga military, mga kababayan. Kahit tignan nyo naman po ang nangyayari ngayon. Subukan lang. Malupit ito si Kuya Ed, mga kababayan. Galit na galit talaga si Kuya Ed. Nakita nyo naman yung mga nagaganap, mga kababayan. Talagang puro pagtatakip yung ginagawa nila. Naku po. Kagulat po ito. Paano ba to, General Brownie? Nakita yung project appropriate para sa AFP 15 billion para sa project ng AFP 15 billion para sa project ng AFP 15 billion. Kaya ka pala ganyan, hindi ka makagalaw. Ang ating palang ilong ay natalian na. Ha, Brownie? Pusang alaw, Brownie. Putang ina talaga. Basta pera. Ano ba yan? Farewell account na yan? O farewell na pabaon? Ha, Brownie? O gag. Sana bagan. Paano ba? So yan, mga kababayan. Ganyan palang honor code ng mga PMA. Mr. Browner, halaka. Kung totoo ito, bakit diimbestiga ng Senado hearing para malaman ng lahat kung ano talagang nangyayari sa 15 billion na yan? Kaya pala, Brownie, halaka. Kahit saang sangay ng gobyerno, napakasibilyan man o nasa gobyerno, puro kurakot, talagang gobyernong ito naging pugad na ng kademonyuhan, halaka. Nasaan na yung mga quadcom na mahilig mag-investigate? Hay Kuya Ed, lumabas din ang ghost project ni Brownie. Secret millionaire na rin yan si General Browner kasi kadikit ni Mimi M at ni Tambaluslos. Ha 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 ha. Grabe na talaga. Brownie, aso ng neighborhood namin. People power na Kuya Ed. October 12. Yari mga kababayan. Kita nyo po ito. Yorme. Tignan nyo po ito mga kababayan. Yung sinasabi ko sa inyo. 15 billion. Talagang magagalit kayo dito mga kababayan Ito, balita sa Net25 mga kababayan. Tignan natin. Magugulat kayo. Mahiya naman kayo. Grabe kahit may ebidensya na. Hugas kamay at tahimik pa rin kayo sa korupsyon. Ghost Project Anomaly. Ito po. Nilinaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang katotohanan ang mga alegasyong may kinalaman sila sa umunay 15 bilyong pisong ghost project sa sandatahang lakas. Si Paul. So yan mga kababayan, itinanggi. Ano po talaga, yun naman pala, makinis pala. God bless po. Malinis daw. Makinis daw. Bawal aamin. Brownie, halaka. Paul Montibon magbabalita. Nilinaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang katotohanan ang mga alegasyong may kinalaman sila sa umunay 15 bilyong pisong ghost project sa sandatahang lakas. Si Paul Montibon magbabalita. Sa kanyang pinakabagong kolum, pinabuluanan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga maling aligasyon tungkol sa 15 billion pesos. O, kita nyo po mga kababayan. Matindi, no? Pesos na halaga ng ghost project sa loob ng sandatahang lakas. Binigyan din ni Browner na sa ilalim niya ng kanyang pamumuno, walang mga ghost projects sa AFP.
Muling iginiit ng general na sa ilalim rin ng programang TICAS o Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad sa pagitan ng DPWH at DND, nilinaw ng AFP na hindi direktang tumatanggap ng pondo ang militar. Sa katunayan, mula sa taong 2019 hanggang 2025, ang TICAS program ay mayroong kabuuang 927 na aprobadong mga proyekto na may 663 na natapos na, 139 na kasalukuyang ginagawa at 136 naman na nakatakda ng simulan. Mga proyekto anya na hindi lang sa papel kundi naisagawa na walang halong anomalya kung may disiplina at integridad. So yan mga kababayan, tinatanggi, bawal aamin brownie. Saan napunta ang 15 billion, browner? Mindset ba, sino ba aamin? Halaka. Talaga ha? Congrats, see you sa 2028. Ganon po ba, Jenber? Halaka. Tatang, ano na, halaka. Pwede ba basta na lang makapasok ang kontratista? Kaya pala wala silang pakialam sa mga malalang nangyayari sa Pilipinas. Halaka. Grabe na ito, browner. Hindi na umaamin, sabi ni Tatang. Pahuli na nindigan ng AFP na hindi lamang sila nakahandang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, kundi ang pagtayo sa katotohanan lamang. Bagay na wala sila umanong itinatago na anumang irregularidad sa kanilang hanay. Matatanda ang lumutang ang mga paratang laban sa militar at sa ilang ahensya ng pamahalaan kasunod ng isyu ng mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Sa kabilang banda, ayon kay dating PNP chief at kasalukuyang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na si retired General Rodolfo Azurin Jr., wala pa silang nakikitang personalidad na maaaring sampahan ng kaso kaugnay ng flood control scandal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ang tindi no, mga kababayan, ano? Check nga natin. Matindi, no? Sino ba namang aamin? Sabi nila, sino nga aamin? Di ba mga kababayan? Wala. Walang aamin dyan. Uy, ito po, tignan po natin yung mga balita. Tiniyak ni Browner na walang kudita. Aba, sinabi na. Walang kudita versus BBM daw. Halaka, check no natin. Kudita versus BBM, halaka. Stable ang militar, sabi. AFP nanindigang walang kudita versus BBM daw. Yari talaga mga kababayan, ano? Kasi ba naman nangyayari? Puro kurakot. Diba? Puro kurakot. Anong nangyayari? Puro kurap ang nagaganap. Mismong si AFP Chief of Staff Romeo Browner nagsabing nasubok ang katapatan ng mga sundalo sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, ibig bang sabihin nito talagang muntik nang magkudeta? Jiggy, himay muna natin yung naging pakayag nitong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ilang araw nga matapos yung nangyaring malawakang kilos protesta kontra korupsyon noong nakaraang linggo. Nakapaloob yan doon sa isinulat na column nitong si Browner sa Philippine Daily Inquirer na na-publish noong September 23, ilang araw matapos nangyari yung malawakang protesta. Sabi niya ay narinig niya yung panawagan ng publiko at nakita niya sa mga mata ng mga tao yung galit. Naramdaman daw niya yung galit sa puso ng bawat sundalo dahil lahat naman daw talaga ay magagalit sa nabulgar o nabuking na issue ng malawakang. O kita nyo, pati mga sundalo galit na sa nangyayaring pagnanakaw ng gobyernong ito. Salute to all AFP, galing nyo mag-protect ng mga korap. Halaka. Sabi ni Sailors Gallery, pag AFP na bumaliktad, kahit presidente, wala na magagawa. Alam niyan ni Meme M, kasi nangyayari yan sa tatay niya. Halaka, mga kababayan ko. Dapat magkudita para sa bayan. Corruption na kasi ang naghahari sa ating bansa. Yung ibang retired general kasi na bayaran na. Kung hindi makulong si Saldico at Martin Romualdez, yari mga kababayan dito. Galit na galit ang tao. Korupsyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Browner ay naharap sa pagsubok o sinubok
ang kanilang hanay noong araw na nangyari yan noong September 21. Naharap daw sila sa parang crossroad kung saan ang AFP ay pinapili kung manatili ba sila sa naging tapat sa kanilang tungkulin o kaya naman ay pakikinggan na yung panawagan na sila ay makialam na sa issue. Jiggy. At Brian, may info ba si General Browner kung saan galing ang panawagan na makialam ng militar sa issue ng korupsyon? Jiggy, sa column ni Browner, sinabi niya na itong panawagan na makialam ng militar ay galing pa mismo doon sa mga retiradong opisyal ng AFP. Sila yung talagang nagkukumbinse sa hanay ng militar na tumiwalag na sa gobyerno at mag-aklas. Pero sa kabila daw niyan ay O isipin nyo, yung mga retired general po ang kumausap kay Browner na mag-aklas na. Pero sabi ni Browner, hindi pwede. Nasa Constitution tayo. Matatag pa rin ang Pilipinas, ang AFP, para sa gobyerno. Yun ang sinasabi mga kababayan. So totoo talaga na merong nanliligaw kay Browner na mag-aklas. Nako po. Kaya pala may nilabas na AFP bonus. Hala ka. Sabi ni Dave SZ1R. May kondo yan si Browner. Saan kaya galing yung parang pinapagawa niya? Hala ka. Akala ko si Luis Manzano yung reporter. Hala ka. nagpadala sa emosyon ang mga sundalo at nanatiling disiplinado at profesional, tunay dyan na walang ni isang sundalo yung humawak ng kanyang armas at nag-aklas. Jiggy. At bago nito, yung parang isang araw bago yung mga kilos protesta, may picture pa si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga retired general. Dito sa nabanggit mo na column, ay nabanggit ba ni Browner si Pangulong Marcos? Jiggy, tama ka dyan na bago yung nangyaring kilos protesta ay nagka-meeting nga itong ang AFP officials kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa column ni Browner ay hindi nabanggit itong si Pangulong Bongbong Marcos. At kapansin-pansin na medyo dumistansya siya pagdating sa usapin ng politika. Ang sinabi lang niya ay ang loyalty ng AFP ay nasa Constitution, sa Republika at sa sambayan ng Pilipino at hindi kailanman sa kahit anumang paksyon sa politika. Jiggy. Yun ngang mahirap nadadawit ang militar, AFP, na may anomalya sa 15 billion. May lumabas din na video na kausap si Browner ni Tambaluslos at ni Saldico tungkol dito sa perang ito. Saan daw napunta? Sabi ng Senado, at nabalita talaga ito, mga kababayan, Net25 na rin nagbalita na may ghost project. Tapos sinabi, wala daw katotohanan. Yung sabi ni Browner, halaka. Kaya release agad ang PBB, halaka. Tindi ano. Ewan ko basta, nakita, narinig kong usapan nila Romualdez at Saldico sa AFP. Sabi pa ni Romualdez, top priorities daw. Ano yun? Sa sobrang tahimik ng militar, ang masakit niyan pag nawala yung tiwala ng mga Pilipino sa kanila dahil wala sila magawa kahit harap-harapan ng korupsyon. Ba't yung reporter kamukha ni Luis Manzano? Halaka. Useless kasi magkodeta if wala naman maayos na presidente na ipapalit. AFP lang pong aasahan ng taong bayan. Sana naman ipagtanggol ang taong bayan. Halaka, mga kababayan ko. At may reaksyon na bang Administrasyong Marcos sa balitang kudeta o destabilisasyon? Jiggy, mariing pinabulaanan niya ng Department of National Defense. Wala raw kudeta o anumang uri ng destabilisasyon. Nais lang daw nitong lituhin yung publiko, magkalat ng kasinungalingan at syempre magdulot ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Pati ang AFP pinabulaanan din yung alleged connivance sa Manila with the Central Intelligence Agency ng Amerika, yung CIA, at sa DND para nga patalsikin ang administrasyon. Jiggy, tiniyak ng Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines na sila ay nananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin at nakatuon sa mas mahalagang bagay, which is ito nga, yung hinaharap nating issue sa West Philippine Sea at sa pagbabantay sa ating teritoryo. Jiggy. So yan mga kababayan, ako po, ano lang mangyayari? Mga kababayan, talagang mainit pa rin ang usapin ng pag-aaklas. Pero sabi naman ng AFP, wala po. Pero sabi naman ni Browner, kinausap sila ng mga general.
Pinakita pa yung mga ebidensya kung bakit gusto nilang mag-aklas at magrevolusyon. Matindi po ito, mga kababayan. Katapatan kay Bongbong, ala ka, sabi ni Mr. Blanc. Sabi ng konstitusyon sa bayan, dapat ang katapatan nyo, hala ka. Tapos ang papalit si Sara. Nabayaran sa bonus, release agad ng bonus AFP. Grabe, kaya pala. Nakakabilib din pala si Kuya Luis Manzano, field reporter din pala may paminsan-minsan, halaka. Ayaw ng AFP sa pro-China politician, halaka. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Kasi naman, galit na ang tao. Nabibisit po sa nangyayari. Yung ICI, anong ginagawa? Puro pagtatakip. Imbes na hulihin yung mga kawatan, abay sinasalba. Kita nyo, tinatago yung investigasyon. Nakatago. Ayaw ipubliko para ikubli ang katotohanan. Mali ng taong bayan kung ano pinag-uusapan nyo. Kung ano ng development. Malay namin kung nasapalan na kayo ng bilyones. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Mag-comment po kayo. Abay, ginagawa nilang tanga ang tao. Kaya itong mga sundalong ito, na mga general, na mga retirado, galit na. Talagang gustong mag-aklas. Sabi ni Browner, di pwede. Tatalima tayo sa konstitusyon. Sabi naman ng ilan, ay natapalan niya ng pera. 15 billion ba naman? May bagong kondo. Pinapagawa. Mga kababayan, nakikita nyo. Kaya ito mga frustrated na mga Marines, nagagalit. Yung si Gutesa, pinasugpi na ba naman ni Ping Lacson? Hinarang niya nung tinumbok yung bossing. Nasaan ang hustisya dito? Mga kababayan, kayo na pong umusga dito. Ano pong masasabi nyo? Tama rin si Marcoleta May kinukubli, may tinatago ang mga protector na ito. Tignan nyo yung ombudsman, ang hinahabol si Sara, yung Parmali. Sariling anak, ayaw imbestigahan. After 3 months, saka nabswelto. Diba yung anak niya? Dawit sa pinagbabawal na na pag-hit-hit. Diba mga kababayan? Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.